Isaias Kapitulo 40. Mga salita ng pag-asa. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Ganito ang isinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mo ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo, kumukupa sa mga bulaklak, kapag sila'y mahipa ng hangin mula kay Yahweh. Tunay ngang ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupa sa mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang Diyos ay narito na. Umakyat ka sa tuktok ng bundok o Zion. Magandang balita ay iyong ipahayag o Jerusalem. Sumigaw ka at huwag matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, narito na ang inyong Diyos. Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan. Dala ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawal. Sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papapatnubayan ang mga tupang may supling. Walang katulad ang Diyos. Sino ang makasusukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay? Sino ang makakasukat sa lawak ng kalangitan? Sinong makapaglalagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sino kaya ang makapagtitimbang sa mga bundok at burol? Sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makakapagturo ba o makakapagpayo sa kanya? Sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sinong nagturo sa kanya ng landas ng katarungan? Sinong nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Sa harap ni Yahweh ang mga bansa ay walang kabuluhan, tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan. At ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Hindi sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa Lebanon. Kung panghantog ang lahat ng hayop sa gubat roon, sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Saan ninyo ihahambing ang Diyos at kanino ninyo siya itutulad? Siya ba'y maihahambing sa mga imaheng ginawa ng tao na binalutan ng ginto? O ipinatong sa pilak? Hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy, matigas man ang kahoy at hindi nabubulok, na nililok upang hindi tumumba at mabibili lang sa murang halaga. Hindi ba ninyo nalalaman, wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likhain ang sanlibutan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon ang tingin sa tao ay parang malanggam. Ang langit ay inilatadlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tolda upang matirahan. Inaalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Tulad nila ay mga halamang walang ugat, bagong tanim at natutuyo agad.
at tila dayaming tinatangay ng hangin. Kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba sa kanya'y nagpapakilos? Sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila at kahit isa man. Si Yahweh ang nagbibigay ng kalakasan. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kapalisaan mo? O hindi inalalayan sa kaapihang nararanasan? Hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina.